Ayun. Several days later. Okay, so dumating na guys yung in-order nating door switch. I-prepare ko na. Bago natin ikabit, i-kumpara muna natin yung mga resistance ng bawat pins. Okay, titesta natin yung continuity. Pag kumparahin natin yung dalaw. Ito yung luma. Tunalin muna natin. So, physically, halos parehas naman. Yan. Madumi lang to kasi nga luma. Ito ba yung tester guys? Yung dito. Ito yung bago. Ito natin itong luma. Yan, wala nga. Try nating ihilahin. Ito yung luma. Okay, wala rin. Baon naman. Kasi may baon pala to. Yan. Pag nakabaon, wala rin. Wala. So, yun nga yung tester natin ng paraan. Wala rin siyang continuity halos. Ito na, pag nakabaon. Ito yung bago guys. Wala. Oh, ito mayroon. Mayroon continuity yung ano ba to? 1 and 3. Pag ganyan. Sino ba yun? Yan o. 1 and 3 may palo. Pag nakaangat, yun, mayroon din o. Binaliktad. So, mayroon. So, 1 and 3 ang may palo guys. Ito sa bago. So, diba? Tingnan natin. Pag baod sa nakaangat, may palo yung 1 and 3. Tingnan natin ito. Iangat natin. 1 and 3. So, wala o. O, diba? Wala. Titignan natin kung ilang ohms yan. So, naka-range tayo ng 1K. Yan, halos 1.2K. 1.8K, mga ganun. O, diba? So, yun yung pinagkaiba nila. So, kita natin yung pagkakaiba ng dalawa. So, actual na natin. Okay, testing na natin. So, actual na natin testing. Okay, so plug in. So, dito muna tayo sa quick. Ayun, na-detect na guys yung lock. 45. Rapid 45. Play nga natin. Ayun. Dapat magpapump yung ayun, umikot. Yan guys, naka-display na yung lock. So, ibig sabihin naka-lock na. So, malamang yung pinto natin. Antayin lang natin yung resulta. Okay, so wala nang error. Okay na. Yan, so obserbahan na lang natin to. So at least hindi siya nag-i-error. Sabi ng customer, yun lang naman daw ang issue nito. Functionable naman lahat.
nung bago nasira o bago nag ganyang issue.